Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang bagay na dapat maunawaan ng bawat lalaki, kung paano makipag-usap ang mga high-value na lalaki sa mga babae. Hindi lang basta lalaki, kundi yung mga tunay na lalaki na may halaga. Ang modernong pakikipag-date ay puno ng kalituhan, drama, at emosyonal na roller coaster. Pero eto ang twist. Iba ang paraan ng high-value na lalaki sa paghawak nito. At alam mo kung paano nila ginagawa? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng stoicism. Hindi ito tungkol sa panlilinlang, hindi tungkol sa pagpapanggap o pagiging cool na hindi totoo. Walang cheesy pick-up lines, walang peking kumpiyansa. Ang meron lang, purong, matatag at hindi matinag na lakas. Ibibigay ko sa iyo ang 10 mahalagang paraan kung paano makipag-usap sa babae tulad ng isang high-value na lalaki at kung paano mo ma-master ang mga tao pag-uusap sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong emosyon. Pagkatapos nito, hindi ka na lang basta lalaki na gusto ng mga babae, ikaw na ang lalaking hinahabol nila. Oo, sirang-sira na ang modernong pakikipag-date. Pero nandito tayo para ayusin yan. Kaya manatili ka at nangangako ako. Aalis kang may dalang mga konkretong estratehiya na magbabago ng laro mo. Tara, simulan na natin. Una, kalmadong kumpiyansa sa pakikipag-usap. Ang pundasyon ng isang tunay na high-value na lalaki, hindi abs, hindi pera, hindi sweet talk, kundi isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, kalmado at hindi matitinag na kumpiyansa. Sa panahon ngayon, ang bawat salita ng babae ay sinusukat, sinusubukan kung sino ka talaga sa loob. At kung madali kang masaktan, kung mabilis kang mag-react, alam na niya, ikaw ay hindi handa, hindi siya naakit sa mga sigaw, hindi sa drama, kundi sa katahimikan ng isang lalaking may kontrol sa sarili. Sa lalaking hindi kailangang magsalita para maramdaman ang lakas niya. Yung tahimik pero buo. Sa mundong laso ng likes, views at online validation, ang tunay na lalaki ay yung kayang huminga sa gitna ng gulo. Na kahit itest siya, tuksuhin siya o bigla siyang subukan, hindi siya kumukurab. Hindi siya nawawala. Hindi siya umaarte. Dahil alam niya, ang pinakamalakas na reaksyon ay hindi ang pagsigaw, kundi ang pananatiling tahimik. Kapag may sinabi siyang nakakainsulto, kapag sinadya niyang ilihis ang usapan o magbato ng tanong na parang pain, ngingitian mo lang, hindi dahil tanga ka, kundi dahil alam mong hindi niya kayang sirain ang katahimikan mo. At sa katahimikang yon, naririnig niya ang tunay mong lakas. Kaya sa tuwing may urge kang ipagtanggol ang sarili mo, magpaliwanag, sumigaw, umangal, huminto ka, huminga ka, tumingin ka sa kanya, at mula sa lalim ng iyong isip, sabihin mo lang ang totoo nang may katahimikan, hindi galit. At makikita mo, mas mabigat ang epekto ng isang lalaking marunong magtimpi kaysa sa isang lalaking puro salita pero walang lalim. Dahil sa dulo, ang tunay na halaga ng lalaki ay hindi sa sinasabi niya, kundi sa kung paano siya tumahimik. Pangalawa, pagsasalita na may layunin. Dito karamihan sa mga lalaki ay nabibigo. Masyado silang madaldal. Ang mga high-value na lalaki ay hindi basta nagsasalita para lampunan ng katahimikan. Kapag sila'y nakikipag-usap sa mga babae, bawat salita ay may layunin. Hindi sila nagsasatsat. Hindi nila binabaha ang pag-uusap ng mga walang kabuluhang salita. Nagsasalita sila kapag mahalaga at hinahayaan nilang ang katahimikan ang magsalita para sa kanila. Ito ang isa sa mga pinakanalilimutan pero napakamakapangyarihang taktika sa modernong pakikipag-date. Kapag ginamit ng tama, ang katahimikan ay nagpapahayag ng kumpiyansa. Ipinapakita nito na komportable ka sa iyong sarili, na hindi mo kailangan ng pagpapatunay o pahintulot mula sa kanya.
At bihira yon sa mundong punong-puno ng tao na gustong laging magsalita at mag-overshare. Ang lalaking nagsasalita na may layunin ay namumukod tangi. Pagod na ang mga babae sa paulit-ulit na linya, parehong papuri at lumang routine. Narito ang isang praktikal na halimbawa. Sa halip na sabihing, ang ganda mo, gaya ng sinasabi ng lahat ng lalaki, sabihin mo ang isang totoo at makabuluhang bagay. May kakaiba kang pananaw, gusto kong marinig pa yon. Ngayon siya ay na-curious. Binuksan mo ang pinto para sa mas malalim na usapan at gusto na niyang magbahagi. Sanayin mong magsalita ng mas kaunti. Magpukus sa pakikinig ng higit pa kaysa sa pagsasalita. At kapag nagsalita ka, siguraduhing may lalim, saysay at layunin ang bawat salita. Mapapansin mong mas nire-respeto ka ng mga babae kapag marunong kang gumamit ng katahimikan. Pangatlo, walang emosyonal na pagkapit. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagtanggi. Dito madalas bumagsak ang mga lalaki. Takot sila rito. Kinakabahan sila. At kapag nangyari na, hinahayaan nilang sirain ito ang kanilang kumpiyansa. Pero ang mga high-value na lalaki, wala silang pakialam sa pagtanggi. Bakit? Dahil ang pagtanggi ay hindi ang nagtatakda ng kanilang pagkatao. Hindi ito personal at tiyak na hindi ito refleksyon ng kanilang halaga. Alam ng high-value na lalaki na hindi lahat ng babae ay magkakagusto sa kanila. At ayos lang yon. Kapag hindi interesado ang babae, hindi sila nadudurog. Ngumiti lang sila, tumango at lumakad palayo. Isipin mo, bakit mo hahayaang ang isang interaction lang ang magtakda ng iyong halaga? Ang totoo, mas naa-attract ang mga babae sa mga lalaking hindi natitinag sa pagtanggi dahil ito'y nagpapakita ng emosyonal na lakas. Kapag hindi ka apektado, ipinapakita mo na ang kumpiyansa mo ay galing sa loob, hindi mula sa papuri ng iba. At yan ang sobrang bihira ngayon. Sanay na ang mga babae sa mga lalaking nawawasak kapag narinig ang salitang hindi. Kaya kapag may nakita silang isang lalaki na hindi man lang kumurap, na-curious sila. Kapag naramdaman ng babae na masisira ka dahil lang sa pagtanggi, mawawala agad ang respeto niya sa iyo. Pero kung nakita niyang kaya mong lumakad ng may kumpiyansa kahit tinanggihan ka, magbabago ang dynamics. Ikaw ngayon ang lalaking hindi kailangan ng approval niya para maramdaman mong mahalaga ka. Dito ka nagsisimulang maging iba sa karamihan. Ang stoic na lalaki ay laging handang matalo. Bakit? Dahil hindi siya emosyonal na nakakapit sa resulta ng isang interaction. Alam niyang ang kumpiyansa niya ay hindi nakasalalay sa isang babae, isang date o isang sandali. Naglalaro siya para sa long game at nararamdaman yon ng mga babae. Ang pagtanggi ay nawawala ng halaga dahil naiintindihan niya ang mas malawak na larawan. Ang kanyang emosyonal na detachment ang nagpapatingkad sa kanya at bigla ang babaeng tumanggi sa kanya ay nagsisisi. Sa mismong sandali na pinakita mong hindi ka natitinag sa pagtanggi, binaligtad mo ang sitwasyon. At ang ganong kumpiyansa nakakahumaling. Kaya kapag hinarap mo ang pagtanggi, huwag kang mag-react ng negatibo o emosyonal. Sa halip, ngumiti ka, pasalamatan mo siya at umalis ka ng taas noo. Hindi lang ito tungkol sa pagiging magalang, ito'y tungkol sa pagpapadala ng malinaw na mensahe. Hindi ka madaling matinag. Isa kang lalaki na hindi ibinibigay ang sariling halaga sa kamay ng iba. At iyan makapangyarihan. Pangapat, pananatili ng kalmado sa anumang sitwasyon. Ilang beses ka na bang napunta sa mainit na sitwasyon? Siguro habang nasa date o habang may pagtatalo at naramdaman mong sasabog ka na sa emosyon. Karamihan sa mga lalaki nawawalan ng kontrol. Hinahayaan nilang ang sitwasyon ang magkontrol sa kanila
At dahil doon, nawawalan sila ng kontrol kung paano sila tinitingnan ng iba. Pero heto ang kailangan mong malaman. Ang pagiging kalmado ay kapangyarihan. Sa mundo ng pakikipag-date ngayon na punong-puno ng drama, ang lalaking nananatiling kalmado ang laging nananalo. Lagi kang sinusubukan ng mga babae. Pinipindot nila ang emosyonal mong mga button para makita kung paano ka tutugon. Sa sandaling maging defensive ka, sa sandaling mawalan ka ng pasensya, doon mo rin nawawala ang respeto nila. Ang mga high value na lalaki ay nananatiling kalmado anuman ang mangyari. Kahit na maging tensyonado ang pag-uusap, hindi sila nababasag. Kung hinahamon ka niya, manatili kang kalmado. Kung sinusubukan ka niya, huwag kang kumurap. Ikaw ang may hawak ng kontrol. Ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking kayang kontrolin ang sarili kahit sa ilalim ng pressure. Iyan ang tanda ng isang tunay na high value man. Sanayin ang sarili mong manatiling composed sa mga simpleng pagtatalo sa araw-araw. Sa susunod na may magpainsulto o magpagalit sa iyo, huwag agad mag-react. Huminga, manatiling kalmado, bigyan ng espasyo, at tingnan kung gaano karaming kontrol ang mararamdaman mo sa resulta ng sitwasyon. Panglima, aktibong pakikinig. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng distraksyon, smartphone, social media, walang katapusang notifications, at lahat ng tao ay nagmamadaling magsalita. Pero heto ang isang katotohanan na pwedeng baguhin kung paano katingnan ng mga babae. Isa sa pinakakaakit-akit na katangian ng isang lalaki ay ang pagiging lubos na present sa isang pag-uusap. Kapag ang isang high-value na lalaki ay nakikipag-usap sa babae, hindi lang siya pisikal na nandyan, mentally and emotionally present din siya. Nakikinig siya, nakikilahok siya, at pinararamdam niya sa babae na siya lang ang taong mahalaga sa sandaling yon. Yung level ng atensyon na yon, sobrang bihira na ngayon. At dahil sobrang bihira, sobrang halaga nito, narito ang realidad, karamihan sa mga lalaki ay naghihintay lang ng kanilang turn na magsalita. Nakikinig sila kunwari, pero sa isip nila, iniisip na nila ang susunod na sasabihin. Pero kapag nakinig ka ng aktibo, nang hindi pumap-interrupt at hindi iniisip kung ano ang isusunod mong linya, agad mong naihihiwalay ang sarili mo sa karamihan. Ipinapakita mong iba ka sa lahat ng lalaking nakausap niya dati. Sa mundong madalas ay hindi pinapakinggan ng mga babae, ang pagbibigay ng buong atensyon mo ay isang game changer. At hindi lang ito tungkol sa pag-o o pagtangong. Ito'y tungkol sa pagpaparamdam na mahalaga ang sinasabi niya. Panatilihin ang eye contact, magbigay ng may kahulugang tugon, at magtanong ng follow-up na nagpapakitang talagang pinapakinggan mo siya. Lahat ng ito ay nagsasabi sa kanya na interesado ka talaga sa sinasabi niya. At yan ang nagsisimula ng tunay na koneksyon. Sanayin ang aktibong pakikinig, panatilihin ang eye contact, magsalita ng may kahulugan. Ilagay ang cellphone mo sa tabi, labanan ang tukso na silipin ito, at huwag hayaang lumipad ang isipan mo sa susunod mong sasabihin. Maging present lang. Makikita mong mas nagiging engaged siya, mas konektado, kapag naramdaman niyang tunay kang interesado sa bawat salita niya. At doon nagsisimulang tumibok ang isang mas malalim at makahulugang koneksyon. Pang-anim, stoic na wika ng katawan. Mas malakas ang wika ng katawan kaysa sa mga salita. Sa katunayan, karamihan ng komunikasyon ay hindi binibigkas. Bago ka pa magsalita, may sinasabi na ang katawan mo. At heto ang matindi. Karamihan sa mga lalaki ay walang kamalay-malay kung gaano karaming mensahe ang ipinapadala nila nang hindi sila nagsasalita. Ang paraan ng pagtayo mo, paglakad mo, at kung paano ka tumingin o umiiwas ng tingin, lahat ng ito ay nagpapadala ng signal.
At ang mga babae nakakakuha agad ng mensahe mula rito. Ang mga high value na lalaki ay nakakakuha ng atensyon, hindi lang sa pamamagitan ng sinasabi nila, kundi sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili. Tanungin mo ang sarili mo, nakatayo ka ba ng matikas o nakaslouch? Gumagalaw ka ba ng maayos at kontrolado o lagi kang nag-aalangan at nag-aaligid? Matibay ba ang eye contact mo o laging kinakabahan ang tingin mo? Lahat ng maliliit at akala mong walang halaga na bagay na ito ay may malaking epekto kung paano ka tinatanggap ng mga babae bago ka pa man magsalita. Ngayon isipin mo ito, pumasok ka sa isang silid, wala kang sinasabi, pero dahil sa tindig mo at presensya, napapansin ka agad ng lahat. Ito ang kapangyarihan ng body language. Alam ng mga high value na lalaki na sapat na ang presensya nila para magsalita. Hindi nila kailangang kumurap, hindi sila pasuray-suray, at lalong hindi sila umiiwas ng tingin. Sa halip, nakatayo silang matikas, kumikilos ng may layunin, at may matatag at tiwalang eye contact. Parang sinasabi mo sa mundo, ako ang may control, at hindi ako basta-basta natitinag. Visual ang mga babae, mas binibigyang halaga nila ang body language kaysa iniisip mo. Kapag ang katawan mo ay nagpapakita ng nerbiyos, kawalan ng kumpiyansa o insecurities, makikita nila agad ito. Pero kapag ang kilos mo ay kalmado, kontrolado at may intensyon, mararamdaman nilang may kumpiyansa ka, kalmado ka at komportable sa sarili mong balat. Yan ang uri ng non-verbal communication na sobrang kaakit-akit. Isa pang mahalagang detalye, mahalaga ang bilis. Ang mga lalaking mabilis kumilos, paglalakad, pagsasalita o kahit gestures, karaniwan ay lumalabas na kinakabahan o hindi sigurado. Pero ang mga high value na lalaki, kumikilos ng mabagal at may control. Sukat ang bawat galaw, may layunin. Kahit simpleng pagkuha ng inumin, pag-aayos ng postura o paglingon para tumingin sa mata ng kausap, lahat ay ginagawa ng may kumpiyansa at kontrol. Walang pagmamadali, walang nerbiyos. Ang ganitong kalmadong kilos ay tahimik pero makapangyarihang senyales ng tunay na kumpiyansa. Kaya, bigyang pansin mo ang body language mo. Sanayin ang sarili mong tumayo ng matikas, magkaroon ng matibay na eye contact at kumilos ng may intensyon. Bagalan ng kilos, dahan-dahanin. Hayaan mong bawat galaw ay may saysay. Sa ganitong paraan, mai-increase mo agad ang iyong presence. Makakakuha ka ng respeto at atensyon kahit hindi ka pa nagsasalita. At hindi lang mas magiging kaakit-akit ka sa mga babae, magbabago rin kung paano ka tingnan ng buong mundo sa paligid mo. Pangpito, paghusay sa pagkontrol ng emosyon. Lahat tayo'y napunta na sa mga sitwasyong matindi ang emosyon. May drama na humihila sa'yo, tumitindi ang tensyon, at parang mawawala ka na sa kontrol. Karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog sa bitag na yan. Nagiging defensive sila, biglang sumusugod, o mas malala pa, hinahayaan nilang ang emosyon ang magdikta ng kanilang kilos. Sa mga sandaling yon, hindi na sila ang may kontrol. Ang emosyon na nila ang namamayani. At doon sila natatalo. Pero heto ang katotohanan, ang mga lalaking may mataas na halaga ay hindi nagpapadala sa emosyon. Alam nila na ang kontrol sa emosyon ay ang pinakamakapangyarihan nilang sandata. Dapat mong maunawaan ito. Natural na naakit ang mga babae sa emosyonal na lakas. Gusto nilang makita kung kaya mong manatiling buo kapag mahirap na ang sitwasyon. Isipin mo, ilang lalaki na ba ang kilala mong sobrang bilis mag-react kahit sa maliliit na bagay? Karaniwan ito. Pero kung ikaw ang lalaki na kalma lang, na hindi nagpapadala sa gulo,